Happy midweek po sa ating lahat. Sabi po sa Daniel 8 verse 14, He was given authority to rule and glory and kingdom so that those of every people, nation, and language should serve Him. Thank you, YM Lady, sa inyong pagbabahagi ng tanging bilang na shinare niyo po ang inyong talento sa programa natin ngayong gabi. At sa mga kabataan na nakikita po natin na ang sayang tingnan na sila po ay aktibong nakikipag-cooperate at nagsiserve sa ating Panginoon. Ipagpatuloy niyo lang yan mga youth. Alam ko na yan talaga ay napakaganda at magagamit po natin yan pag tayo po ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Okay? Ang topic po natin ngayong gabi ay to be taught from babyhood. Ito po ay matatagpuan sa chapter 11 ng Child Guidance. So, pero bago po yan, tayo po muna ay yumuko para sa panalangin. Dakila at magpalang Panginoon, sadya po napakabuting niyo sa bawat isa sa amin. Kayo po ang gumawa ng lahat ng bagay sa mundo. Salamat po Panginoon sa patuloy na buhay na patuloy po namin na-enjoy at nagagamit po sa paglilingkod sa inyo. Kayo po ang mangunas Panginoon sa pag-aaral po namin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. To be taught from babyhood. Kailan nga po ba nag-i-start ang babyhood? Sabi daw po dito, ang babyhood ay nagsisimula from 2 weeks to 2 years old. So, sinasabi po dyan, 2 weeks to 2 years old, ibig sabihin po ay pagkalabas pa lang ng bata, hanggang 2 years old niya yung babyhood. So dapat daw, yan daw po ang simula ng pagtuturo natin sa ating mga anak. Sa mga wala pang pamilya, sa mga wala pang sariling family na nabuo, ito po ay maganda rin na pag-aaralan po natin kasi preparation po ito para sa mga gusto na magkaroon ng family. At sa mga may pamilya po, alam ko po na hindi pa po ako sanay, hindi pa po ako bihasa at wala pa po ako masyadong alam pagdating sa pagkakaroon ng sariling pamilya. Pero salamat po sa Panginoon dahil ngayon po ay binayayaan po kami at nasa proseso na po ang pagiging isang ina. Ayan. Alam ko po na ito po ay isang napakalaking responsibility pero salamat sa Panginoon dahil binigyan niya po kami ng chance na magkaroon po ng sarili naming pamilya. Ayan po. Babyhood. Ano nga po ba yung characteristic ng babyhood? It is the true foundation age. It is an age of rapid growth and change. It is an age of increasing independency. It is the age of heightened individuality. It is the foundation period of socialization. It is the foundation period for sex role typing. It is an appealing age. It is the foundation period for creativity. It is a hazardous age. So, from 2 weeks to 2 years old, napakaraming mga changes, napakaraming mga challenges. Bilang isang magulang, kung ganyan po yung mangyayari sa ating anak. Foundation age, ibig sabihin talagang dyan pa lang, is tinuturuan na natin kung paano mag-serve sa Panginoon. Dyan pa lang natututo na po sila ng mga bagay-bagay na dapat nila pong matutunan. Bilang po bago pa lang sa pagpapamilya, talagang minsan, kaya ba natin, iniisip po namin, kaya ba natin, magagampanan kaya namin ng maayos yung pagiging isang mga magulang. Napakalaking challenge po talaga ito dahil syempre pag bago pa lang, hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the future, magiging mabait ba yung anak natin. Sabi nila, nakadepende daw po yun sa mga magulang. So, kapag yung isang anak daw po ay matigas ang ulo o hindi naturuan ng maayos, nakadepende po sa magulang kung paano daw po iyon pinalaki. So, kami po ay kinakabahan. Nai-excite kami dahil magkakaroon na po kami ng anak. Pero kinakabahan kasi
paano po ba namin papalakihin ang isang bata? Paano po ba namin aalagaan, i-guide ang isang bata na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon? Sabi din po dyan, it is a hazardous age. So, napaka-fragile ng sitwasyon from 2 weeks to 2 years old ng isang bata. So, sana po, we are praying na maging maayos, magampanan ng maayos. Although, sabi nga, walang perfect na magulang, walang perfect na family. Pero sa tulong ng Panginoon is, nandyan po siya para i-guide tayo. At sa tulong din po ng katulad ng mga book na ito, gina-guide po tayo kung paano po natin aayusin, aalagaan, at i-guide yung mga anak po natin. Sa mga wala pang sariling pamilya, ito po ay maganda talagang napapakinggan na po natin. Kasi preparation na po ito, hindi lamang sa mga gustong-gusto na, ready na, kundi kung ano man po yung mangyari, alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin. Ayan. Begin the teaching early. Sabi po, obedience to parental authority should be inculcated in babyhood and cultivated in youth. So, magsisimula daw po yun, simula pa lang, babyhood pa lang, 2 weeks pa lang, o paglabas pa lang ng isang bata. Pero, habang nasa sinapupunan pangalan po, di ba, pinaparinig na po natin yung mga songs, kinakausap na po natin. So, nandun pa lang sa loob ng sinapupunan ng isang ina is tinuturuan na po kung paano makipag-usap. Di ba po? Minsan, sabi nila po, kung paano daw yung attitude ng isang ina, ganun din daw po yung magiging ugali ng anak. So, napakalaking factor kung paano po yung the way ng isang ina sa kanyang magiging anak. So, isa po talaga itong responsibility, napakalaking responsibility. At sa tulong po ng Panginoon, kahit sino mga magulang po, alam po natin na ginaguide po tayo ng ating Panginoon. Some parents think that they can let their little ones have their own way in their babyhood. Hinahayaan lang nila. And then, when they get older, they will reason with them, but this is a mistake. Minsan, iniisip natin, ay bata pa yan, wag na muna natin siyang turuan. Hindi niya pa yan alam. Mali daw po iyon. Hanggat hindi pa sila nagsasalita, nag-o-observe pa lang po sila sa atin, doon daw po simulan na natin silang turuan. Begin in the baby life to teach obedience. Require obedience in your home school. Sino po ba ang makakalimot sa pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak? Ako po, lumaki po ako sa masayang pamilya kasi marami po kami magkakapatid. Pero nakita ko po sa aking mga magulang yung pagiging mahigpit. Ayan, pag sa probinsya po kasi, 'di ba? Pag madilim na, dapat nasa bahay ka na. Pag yung bata maliit pa lang, may oras lang po 'yun ng paglalaro. Sinasabi po na kapag hapon na, may oras ng pagtulog. Pag hindi ka natulog, hindi ka pwedeng maglaro. Ayan. Ganyan po yung mga proseso na laging may iniisip na maligo ka muna. Pagkatapos mo maligo, doon ka matutulog, magpapahinga ka, kakain ka, bago ka pwedeng maglaro. Hindi pwedeng maglaro ka lang na maglaro. Kasi kapag pasaway po tayo noon, alam naman po natin na mayroon tayong gantimpalo kapag hindi tayo sumusunod sa ating mga magulang. Pero yung time po na yon is, hindi ko po yun makakalimutan. Napakagandang lesson po yun. Doon po natin nakikita na, ay, mali yung ginagawa ko. Doon pa lang pinuputol na po yung sungay, di ba po? Maliit pa lang. Kapag nagtatantrums yung mga bata, tayo or nung kabataan natin, hindi pwedeng tayo lagi nasusunod. Di ba po? Ang mga magulang natin, ginaguide po tayo. Nandun pa lang tayo kaliit, is ginaguide na po tayo kung ano yung dapat na gawin. Tinuturuan na daw po, sabi, to obey their parents.
Yan. To respect their word, to reverence their authority. Pero mali din po yung sabihin sa isang anak na, sundin mo ako, anak lang kita. Minsan naririnig ko po yun sa iba, pero thankful naman po ako sa magulang ko na napalaki po kami ng maayos, na hindi naman po sinusumbat ang isang bagay. At dahil anak lang kami, pinapakita naman po yung pagmamahal. Pero pag naririnig mo po yung isang bagay na ganun, parang anak lang kita. Hindi eh. I-guide mo siya as parent na kung paano yung pagsunod. Hindi yung napilitan siyang sumunod dahil mas matanda ka sa kanya. Ayan po. Before reason is developed, one of the first lesson a child needs to learn is the lesson of obedience. From their earliest life, children should be taught to their parents kung paano mag-respect, paano po mag-obey, at maging reverent sa mga authority. Pero, sabi po dyan, before he is old enough to reason. Ilang taon po kaya yon? Di ba po nagsisimula ng magrebelde or magdahilan yung mga bata pag nasa puberty age na sila? Kasi medyo alam na nila magdahilan, alam na nila magreklamo. Ayan. So, before po dapat daw yun, is tinuturuan na sila kung paano maging obedient sa kanilang mga magulang. Hindi yung kung kailan umabot na sila dun sa edad na yun, bago mo pa lang tuturuan, kumbaga medyo huli na yun. The mother's work should commence with the infant. Ayan, bata pa lang, sinisimulan na. She should subdue the will and temper of the child and bring its disposition into subjection. Yan, pag nagte-temper, di ba po, simpleng pagkain. Bigyan mo ng pagkain ng isang bata. Pag sinanay mo yan, maliit pa lang na ang ulam ay hot dogs or mga meat. Bago, gusto mo siyang turuan sa late na age niya na like puberty period na niya. Bigyan mo yun ng gulay. Minsan mahirap na po yun pilitin. Di ba po? Kasi nasimulan na siya. Dapat simula pa lang, pinapakain na siya ng healthy foods. Kung na-late na po siyang turuan ng isang bagay na katulad nun, ang mangyayari po talaga, hindi niya na alam. Magre-reklamo na yan kasi sinanay mo na before. Mayroon pa pong ibang parents na ako hindi ko po alam kung magiging spoiled ba ako sa aking magiging anak or mahigpit o gagayahin ko yung the way ng turo ng magulang ko sa akin. Hindi ko alam. Yan. Pero sabi daw po doon, teach it to obey and as the child grow older, relax not the hand. Huwag pong buhatan ng kamay. Ayan. Yung isang bata, dapat bata pa lang, maliit pa lang. Pag alam nating mali, wag na nating ituro. Pag alam naman natin na gusto lang ng mga bata na maliliit ngayon, yung sila yung nasusunod. So, doon pa lang, talagang suwayin na kaagad natin. Alamin na kaagad natin kung ano yung makakabuti sa kanila. Before, sabi po doon, before self will grow strong, few parents begin early enough to teach their children obedience. The child is usually allowed to get 2 or 3 years the start of each parents. So, doon pa lang talaga napakaganda na masimulan na natin. Yan. Yun yung picture po na example na yung bata, sinama natin sa grocery, and then, gusto niya ng pagkain, gusto niya ng food na yon. Siyempre, pag pinagbibigyan natin ng pinagbibigyan ng isang bata, ayan, nagtatantrums po, di ba? Kapag hindi naman napagbigyan. So, ipakita po natin kung ano, ipaliwanag po natin ito ng maayos, kung bakit hindi kailangan laging siya yung nasusunod, at kung paano yung discipline sa kanila. Sabi nga dyan, who forbear to discipline it, thinking it is too young to learn to obey. Bata pa lang, simulan na ng tamang
pag-uugali. Ayan. But all this time, self is growing strong in the little being, and every day makes it a harder task for the parent to gain control of the child. Kaya nga po, kapag lumalaki na po sila, hindi na natin sila mahawakan yan. Hindi na natin sila mayaya sa kung saan. Nung pag maliit pa lang, sabihin mo lang na kung ano yung kanilang gagawin, talagang susunod ka agad dyan. Minsan nga, pag-iiwan mo lang yan eh. Diba? Pag sa mga kinder student, naging kinder teacher po ako, yung mga kinder, in their age kasi talagang sa parents pa sila nakadepende, iiyak yan kapag yung kanilang magulang ay hindi nila nakikita, kapag bumitaw na sa kanila, iyak ng iyak. Pero pag umabot na doon sa grade 2, naku, pag pumunta yung parents, nahihiya pa yung bata, na nandyan yung parents niya kasi parang feeling niya dalaga na siya. So, ganun na po yung ano ngayon eh, di ba? Hanggat bata pa, hanggat kaya pa nating kontrolin, ituro na po natin ng ituro yung mga makabubuti po sa kanila. Huwag po sana nating i-spoiled. Sana ako hindi ko rin ma-spoiled yung aking pong magiging anak. Ayan. As a very early age, children can comprehend what is plainly and simply told them. Naiintindihan na po ng mga bata kung ano yung gusto nating sabihin sa kanila. And by kind and judicious management can be taught to obey. Doon pa lang po is natuturuan na po natin silang kung paano sumunod. The mother should not allow her child to gain an advantage over her in a single instance. Sabi po doon, yung isang ina daw po ay hindi dapat daw natin binibigyan ng chance na minsan kasi yung ibang mga bata nagsusubok lang sinusubukan tayo. Ay, sabi ni mama, grounded daw ako 1 week. Bago nandun sa laruan yung bata. Kasi minsan hindi consistent yung discipline na ginagawa ng isang parents. Pag sinabing grounded, grounded. Pag sinabing hindi pwede mag-cellphone, hindi magsi-cellphone. Hindi yung umiyak lang ng konti, nagdrama ng konti, ayan, sige na nga, ito na, ibibigay ko na. Ayan. And it is not necessary to resort to harsh measure. Pero wag naman daw sana yung tulad ng mga before na parusa na sinturon din, sanga ng bayabas, ayan, pag hindi talaga sakto lang, yung mapapalo, madidisiplina, pero dapat nandun pa rin, ipapaliwanag pa rin kung bakit dinisiplina at mapapakita pa rin yung pagmamahal. Sabi po, a firm, steady hand in a kindness which convince the child of your love will accomplish the purpose. So, ipakita po natin, i-explain po natin ng mabuti kung bakit po natin dinidisiplina yung ating mga anak. Let selfishness, anger, and self-will have their course for the first 3 years of a child's life. So, 3 years old, talagang mother-dependent, parent-dependent pa po yung mga bata. Hands-on pa dyan yung parents, lalo-lalo na po yung nanay, kasi yung nanay yung laging nakakasama ng bata. So, yun yung talagang challenge na kung paano natin tuturuan yung isang bata. And it will be hard to bring it to submit to wholesome discipline. Its disposition has become source, its delight in having its own way. Parental control is distasteful. So, ano pa ba yung mga dapat gawin ng isang magulang sa pagkokontrol sa kanilang mga anak, sa pagtuturo kung paano maging obedient ang kanilang mga anak. Sabi dito, these evil tendencies grow with its growth until in manhood, supreme selfishness and a lack of self-control place him at the mercy of evils that run riot in our land. Nung kabataan po natin, ang hindi po talaga natin makalimutan, yung tinuro sa atin ng ating mga magulang nung mga kabataan natin. Diba po? Sino po dito yung mayroong schedule ng kanilang trabaho sa bawat araw? Mayroong taga-hugas sa umaga, taga-walis, taga-igib, ayan, taga-ligpit ng higaan. Lahat, yung mga daily chores na tinuturo po ng ating mga magulang, nandun pa lang,
Yun po yung hindi natin makakalimutan. Kasi once na naituro po yun ng magulang sa kanilang mga anak, tinuturuan po maging independent at maging responsible ang kanilang mga anak. Sabi po, never should they, the children, be allowed to show their parents disrespect. So, sana po, pag yung mga bata, hindi po sana makitaan na nagdi-disrespect po sila sa kanilang mga magulang. And self-will should never be permitted to go unrebuked. The future well-being of the child requires kindly, loving, but firm discipline. Nakikita po natin yung mga batang yan na may mga ginagawa kanya-kanyang trabaho at pinapakita din po ng magulang kung ano yung kung paano gawin, tinuturo po yan isa-isa bago po sila maging independent. So, yan, tingnan po natin yung bata na tinuturuan ng isang ina kung paano maging obedient, paano makipag-usap. So talagang ang isang nanay, napakalaking responsibilidad po ito dahil tayo po ay inatasan ng Panginoon na maging hands-on sa ating mga anak. So, sabi po doon, a child who is allowed to be disrespectful to his parents will not have true respect for anyone. So sa bahay pa lang po, tinuturo na po dapat kung paano maging respectful sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kuya, ayan po, sa kanilang mga ate. Kasi pag hindi po yan naituro sa loob ng tahanan, pag labas po niyan, kung ano po yung nakikita niya, kung paano po yung the way na makipag-usap sa kanilang mga parents, ganun din po yung lalabas niyan sa kanilang paglabas pag nasa ibang lugar na po sila. Sabi po doon, may promise to my kids. Ito po as a parent, as a mother. I am not your friend. I am your mother. I will stalk you, flip out on you, lecture you, drive you insane, be the worst nightmare, or hunt you down like a bloodhound when needed because I love you. Ipakita po natin yung ating pagmamahal sa kanilang anak. When you understand that, I will know you are a responsible adult. You will never find someone who loves, prays, cares, and worries about you more than I do. Yan po yung responsibility ng isang magulang. Sipin po natin, ganyan tayo dapat. Sana po ganyan din ako pagdating po ng panahon sa aking magiging anak. Sana maituro ko din po yung mga katulad niyan. Maging obedient yung aking mga anak. Isang responsibility po talaga yan na malaki. Sa amin, so yung mga ugali pa lang namin, sabi ko, hala baka makuha to ng anak ko. Baka ito yung makita ng anak ko. Baka magaya to sa akin. Ganyan. So, we hope and pray na magampanan po natin ng maayos ang ating responsibility. Sabi po doon, Only the obedient enter heaven. Only lang daw po yung obedient enter heaven. Let parents and teachers impress upon the minds of the children that the Lord is proving them in this life to see if they will render obedience to Him with love and reverence. Those who would not be obedient to Christ, He would not be obey Him in the eternal world. So, kung dito pa lang, hindi na natin mapasunod yung ating mga anak, hindi na sumusunod sa ating yung ating mga anak, hindi na nila alam sumunod. What more? Paano pa kaya sila makakapasok sa heaven? Bilang mga magulang, mga magiging magulang, at yung mga magiging magulang sa susunod, yung mga nagpaplano, isa po to sa mga talaga na dapat nating isipin. Paano nga ba natin sila madadala sa langit? Paano po ba natin sila matuturuan kung paano maging obedient? Yan po, hindi lang po sa parents, pati yung mga teachers, di ba? May mga responsibility na ituro ang pagiging obedient sa kanilang mga anak. So, ito po dapat ay nagsisimula sa tahanan. Kaya doon pa lang sa babyhood. Kaya hindi po pwedeng sisihin, di ba po, ang mga teachers. Kasi ba't ganyan yung tinuturo ng teachers sa'yo? Or
O bakit ganyan? Yan. So dapat, ang tanong, babalik po yun sa parents babalik sa magulang na bakit hindi naturuan itong batang to? O bakit ganito ito? So sabi doon sa ating pong topic, to be taught sa babyhood pa lang. Babyhood pa lang. Pagkalabas pa lang niya, nasa sinapupunan pa lang po yan, tinuturuan na po natin. If parents or children are welcome into the mansion above, it will be because they have in this world learned to obey the commands of God. So, makitaan po sana tayo ng paglilingkod din sa Panginoon para yung ating mga anak ay gagaya po yan sa atin. Sabi nga kung ano yung pinapakita ng magulang kung sila po ay masayang naglilingkod sa Panginoon, sigurado yung mga anak, lagi rin niya nandiyan sa church. Di ba po? Yun po yung responsibility ng mga magulang. Paano po ba natin sila inaakay? Paano po ba natin sila natuturuan? Natuturuan ng mga songs, natuturuan ng pag-worship, natuturuan ng pag-pray, ng pagbabasa ng Bible. So nagsisimula po lahat ng iyan sa loob ng tahanan. So bilang magiging magulang po is sana patnubayan po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa sa ating mga anak. Hingin po natin ang tulong ng Panginoon. Alam ko po na bawat isa po sa atin ay may kakulangan, bawat isa po sa atin ay talagang may kahinaan. Pero sa tulong po ng Panginoon, kakayanin po natin na i-guide po yung ating mga anak papunta sa heaven. Maka-enter sa heaven. Ayan po. Iparamdam na po natin ngayon pa lang ang ating pagmamahal sa kanila, kung paano maging respectful, kung paano maging obedient. Sabi dyan, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Luke 11 verse 28. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, tayo mga naglilingkod sa Panginoon at yung mga taong nakakapakinig po ng mensaheng ito, magulang man po kayo o hindi, ito po yung guide, tinatawag po tayo ng Panginoon na ito po yung chance sa panahon ng pandemic na to na kung saan yung mga anak po natin ay kasama po natin sa ating tahanan. Hindi po sila nakakalabas dahil bawal pong lumabas yung mga bata. Ito po yung chance na turuan natin sila. May time pa po, hindi pa po huli yung lahat, kung paano po maging obedient at respectful. At sabi po dyan, Lord, help me to obey with a good attitude. Right away, all the way, every day. So, tulungan po tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya para makitaan po tayo ng ating mga anak kung paano po yung the way ng paglilingkod ng masaya araw-araw sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po, you are my friends if you do what I command. So John 15 verse 14. Tayo po ay pagpalain sa lahat ng ating ginagawa. Sana po ay gabayan tayo ng Panginoon sa pagpapalaki po, tamang pagpapalaki at paggabay ng ating mga anak. Salamat po sa lahat. Tayo po ay dadako na sa ating closing sermon.